Good afternoon, everyone. Are you blessed? God is good, and all the time. Glory to God, glory to Christ Jesus. Magandang tanghali po sa lahat pong nanonood sa FB Live, mamaya po sa YouTube. Good afternoon po, maayong udto sa tanan. Amen. May bagong dalo po ba sa gawaing ito para i-welcome po natin? Bagong dalo, Sis Dinde, pakidala yung akay mo. Meron pa ba? Darating. Amen. Halika, sister. Live po tayo ngayon. Live. Kita yung kagandahan natin. Amen po ba? Magsitayo na po ang lahat para sa ating welcome. Music maestro. Magsitayo ang lahat. I-welcome po natin si sister. Nagagalak po namin, sister, na makasama ka namin sa gawaing ito. Ipapaliwanag po namin kung anong layunin ng El Shaddai. Ang El Shaddai DWXI Prayer Partner Foundation International ay isang Catholic Charismatic Church Renewal Movement. Amen po ba? Ang ibig sabihin ng El ay God, Shaddai ay Almighty. Meron ding 7 covenant name in the Bible. Amen po ba? Amen. Maaari po bang malaman kung anong pangalan mo, sister, at taga saan ka sa Pilipinas? Ako po si Mirasol Valjijos, taga Bohol po. Taga Bohol, si sister. Ang El Shaddai, meron pong gawain. Monday to Friday dito sa St. Joseph Church, 11:30, yun po ang Holy Rosary. 12 to 1, yun po ang Holy Mass, followed by gawain. And gano'n naman po sa Saturday, Sunday, sa Saikong naman po tayo, sa Sacred Heart Church. Gano'n pa rin po, 11:30, yun po ang Holy Rosary. 12 to 1, yun ang Holy Mass. And then followed by gawain. Amen po ba? Amen. Palakpakan po natin si sister. Nawa, hindi ito una't huling pagdalo, kundi bugkos ito ang simula ng pagdalo. Amen po ba? Amen. Pwede nang umupo. Po. Lahat po ba tayo pinagpala? Pinagaling? Kung paano nagbago ang buhay natin mula nung umatin tayo sa gawaing ito? Amen. Lahat po natin i-share. Sino pong unang mag-share?
Palakpakan po natin si Sister Franz. Amen. Glory to God. Glory to Jesus. Gusto ko lang ibalik pa sa salamat sa ating Diyos na buhay. So, yung 3 months ko pong pagbalik dito is maayos naman. Salamat sa Diyos dahil sinamahan niya ako. So, sa July 2 po, uwi na po ako. Salamat. And, syempre, salamat sa Panginoon dahil kahit medyo LDR kami, ayos naman ang relasyon namin mag-asawa. So, salamat sa Diyos. Pero, sa ngayon po, may mabigat na binigay na pagsubok si Lord. So, mahirap magdesisyon kasi si Lola kung kailan po paalis na ako. Saka siya biglang nanghina. Kasi, ngayon nakikiusap sila na kung pwede daw, mag-extend uli ako kahit ilang months. Alalayan ko lang si Lola. Dahil ngayon po, nasa hospital si Lola. Basta bigla lang po, within this week, masaya, nung nakaraan, masaya siya. Tapos, nung Wednesday yata yun, biglang humina siya. Kung kailan naman nagpapaalam, yung nagpapahapyaw na akong magpaalam, saka naman siya, nung nagkaroon ng ganun. So, last nung bago po siya dinala sa hospital, nag-uubo-ubo siya, sabi, hinihipo-hipo ko, sabi ko sa kanya, Lula, anong nangyari? Inaano ko, sabi niya, hinihimas-himas ko siya, sabi niya, okay lang ako, matulog ka na. Tapos sabi ko, sigurado ka, sabi niya, oh. Tapos nakatulog talaga ako, masarap talaga yung tulog ko, pero maaga pa yun. Tapos bigla parang nagising ako, yung kasama ko nandun sa may paanan namin. Sabi ko, ano ginagawa mo dyan? Sabi ko, para naman kami ni Lola na andito dyan ka sa may paanan. Sabi, hindi kasi si Lola naghihilik, iba daw yung hilik. Tapos di tinawag namin yung isa naming kasama. Tapos pumunta siya, sabi niya, hindi okay lang, nag-snore lang. So, yun, natulog ulit kami kasi pinatagilid lang namin. Pero nung parang may bumubulong ba sa akin, nasabi ko, bakit parang iba yung gusto kong i-check ulit si Lola. So, pinatay ko yung radyo niya kasi may radyo talaga siya. Sabi ko talagang iba nga ang hilik ni Lola. Yung parang, yung hininga niya talaga, parang nahihirapan siya. Sabi ko, tinawag ko uli, tinawag ko uli yung kasama ko. Sabi ko, tingnan, i-check mo nga si Lola kasi talagang iba yung niya. Kasi dapat matutulog na kami, no? So sabi ko, thanks God, kasi kung natulog na talaga kami that time, hindi namin malamamalayan kung anong nangyari kay Lola. So, yun, tinawagan namin yung mga anak niya hanggang sa nagtawag na kami ng hospital. Yun pala, hindi maganda yung ang ni Lola lagay. So, pero sa ngayon po, nung dinalaw ko siya kahapon, maayos na po siya, makulit na naman. Sabi niya, gusto ko nang umuwi. Sabi ko, wag ka na munang gumalaw kasi bukas ka pa. So, hindi naman ako marunong gaano mag-Chinese. Kaming dalawa lang doon. Sabi ko, bukas ka pa, nanahimik siya. Sabi ko, bahala sila mag-usap doon kung bukas gusto nang umuwi ni Lola. Basta naisip ko yung araw na yon. Pero salamat, ikini-claim ko na bago ako uuwi na si Lola, magaling na. And salamat, Mandy Group, sa pagsasama natin. Hindi dito matatapos ang pagkakaibigan natin. Amen. Glory to God, glory to Christ Jesus. Kumbaga, pinakabalang si Sister Franz para mag-extend uli. Amen po ba? Amen. Inaangkin namin mag-extend na si Franz. Meron pa ba mag-share? Palakpakan po natin si Sister Agnes. Palakpakan natin si Sister. Isang mabiyaya at pinagpalang umaga po sa ating lahat. I'm happy na narito po ako sa Monday Group. I'm Thursday Group. Talagang sumaglit lang po ako para makipagkita sa ating maestro. Kasi medyo kababalik lang po kasi from Malaysia. Going around kami since nung June 10, lumayas kami. Kaya after the Malaysia, we go to China again. Habang nandito po kasi yung alaga ko, yung oras ko'y nakapalo rin po sa kanya. Pero sa biyaya ng Panginoon, aalis na rin po sila sa 30. Kaya lang, darating naman yung previous kong alaga ng mga pinsan niya from US. So, God is good. Alam kong
maka-attend ako ng every Thursday na sa gawain natin para patuloy na makapaglingkod sa ating Panginoon, siyempre. Kaya naman, Lord, marami pong salamat, Lord, sa mga pagkakataon na ipinagkaloob mo po sa amin, sa pag-iingat mo, Panginoon, sa aming paglagalag. At the best po, Panginoon, marami pong salamat sa aking employer na ginamit mo, naging daluyan ng biyaya ang aking tinanggap at patuloy ko pa pong tatanggapin. At mga kapatid, patuloy lang po tayo. Lalong-lalo po sa baguhan. Sa umpisa lang po talaga mahirap. Pero patuloy po tayo magtiwala sa Diyos. Kasama natin silang dapat ipagdasal sa pagising sa umaga, pagtulog natin. Ano man po ang sitwasyon, patuloy nating ipagkatiwala sa Kanya at tsak yun, ipagkatiwala at magtiwala. Ang lahat ay may tagumpay sa Kanya, sa Panginoon. Katulad sa akin sa buhay ko, hindi ko po ine-expect yan. Hindi ko rin iniisip na tumagal ako. Pero nasa isang pamilya po ako for almost 30 years. At ang alaga ko ngayon na pangalawa, sa tatlo silang magkakapatid, sa bunso ako napunta. Ang previous ko po ay nasa Amerika na. At parehas na po may mga pamilya ang dalawa kong nasa Amerika. But continuous pa rin po ang aming komunikasyon kasi magkakapatid po ang dati kong amo at saka present ko ngayon. So ang komunikasyon po natin sa mga employer natin, kahit nakaraan na sila, pwede po natin silang minsan, hello ma'am, kamusta po kayo? Kasi yun ang magbibigay daan sa atin. Hindi po sa lahat ng oras, sasabihin natin may sama ng loob tayo sa ating mga employer, as an employee. Nasa sa atin naman po yun at tayong higit nakakaalam kung ano po ang sitwasyon ng bawat isa. Kaya patuloy lang, ipagdasal lang natin sila. At ang Lord lang naman ang higit nakakaalam. Alam kong lahat tayo mga magulang, nobody's perfect. Ako nag-iisa lang din ang anak ko, pero nobody's perfect din po talaga. Sa akin, sa anak ko, siguro sa sitwasyon, may pagsiselos, o siyempre mga magulang tayong nanay, medyo malayo sa kanila. Pero hindi natin hawak ang isip ng ating mga anak. So, pagtiwala lang natin lagi sa Panginoon. At tsak yun, ang lahat may tagumpay. Muli, Lord, maraming pong salamat sa pagkakataong ito na muli pinagkaloob mo po sa akin, special sa 61st birthday ko, Panginoon, na ang alaga ko ay nangangarap po talaga yan na every time na birthday namin ng mami niya, come home, at kami dinadala niya kung saan niya kami pwedeng dalhin. Lalo na po ako, na yaya niya since na ipinanganak. Ang batang ito na ipinagkatiwala sa akin ay talaga pong iba ang naging buhay at naging komunikasyon namin ng alaga kong ito kasi since birth, nasa pangangalaga ko po at maniwala po kayo't hindi, 7 months na iuwi ko po yan sa Pilipinas. So, in and out po kami sa Pilipinas. So until now, ganyan po ang relasyon naming mag-iaya. Dahil isa na siyang doktor, nagagawa na po niya kung ano po ang kaya niya pong ibigay sa yaya niya. So, hindi po natin alam ang talagang plano ng Panginoon. Amen? But God is always good. Muli, Ama, maraming pong salamat sa lahat ng biyaya mo at pag-iingat mo sa bawat isa sa amin. Thank you, Lord. Amen. Ganon ka-bless si sister. Amen po ba? Wala na po tayong oras. Sige po, magsitayo na po tayo. At ihanda na po natin ang ating sarili sa pakikinig na banal na salita na ihayag ng ating kapatid, Brother Edgar Relacio. At sa atin naman pong panalangin, pangunahan naman po tayo, Sister Franz De Loreno. At sa panambahan naman po, pangunahan tayo ng El Shaddai Gospel Music Ministry, Hong Kong. Yes, Lord. Glory to God. Glory to Jesus. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Yahweh El Shaddai, pinupuri kaput namin, sinasamba sa iyong dakilang pangalan. Tunay nga po, Panginoon, Ikaw ang aming Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Ang Diyos na nagbigay ng buhay at kinabubuhay. Yes, Lord, pinupuri kaput namin, sinasamba. Panginoon, bago po kami magpatuloy, nais po muna namin humingi ng tawad sa aming mga nagawang kasalanan. Sa isip, salita at sa gawa, sa aming kapwa at higit sa lahat sa iyo.
Pakalinisin mo po ang aming maruruming puso na iyong banal na dugo, upang sa ganon kami ay maging karapat-dapat na magpuri at magsamba sa iyo. Yes, Lord, maraming salamat po sa kapatawaran na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin, sa kagalingan, sa mga pagpapala, at higit sa lahat, Panginoon, ang pag-alay mo ng iyong buhay sa bawat isa sa amin upang kami ay maligtas. Nawa, Panginoon, hindi masayang ang iyong pag-alay ng iyong buhay. Panginoon, tinataas po namin sa iyo ang buong maghapon na ito. Inaangkin po namin ang katagumpayan. Tinataas po namin sa iyo ang banal na gawain. Ang iyong banal na salita na pagsasalusaluhan sa araw na ito. Nawa ito ay tumimo sa aming mga puso't isip, magsilbing kalakasan sa tuwing kami ay nangihina. Tinataas din po namin sa iyo, Panginoon, ang aming punong lingkod na si Brother Mike Bilarde. Pagkaloob mo po sa kanya ang kalakasan, manumbalik ang kanyang lakas upang sa ganun, patuloy mo pong gamitin ang kanyang buhay at ihayag ang iyong kadakilaan at marami pa pong kaluluwa siyang maakay. Tinataas din po namin sa iyo, Panginoon, ang mga kaparian, lahat ng mga preacher, ang aming council, ang lahat po, Panginoon, na iyong ginagamit upang ihayag ang iyong kadakilaan. Patatagin mo po ang kanilang pananampalataya. Gamitin mo po ang kanilang buhay. Bigyan mo po sila ng karunungan na nanggagaling sa iyo. At kung saan mo man po sila dalhin ang kanilang misyon, lagi mo po silang sasamahan. Yes, Lord, tinataas din po namin sa iyo ang aming kapatid na maghahayag ng iyong banal na salita na si Brother Edgar Ricasio. Pagpalain mo po ang kanyang buhay. Pagpalain mo po ang kanyang pamilya, ipagkaloob mo po sa kanya ang kanyang mga pangangailangan sa araw-araw. Bigyan mo po siya ng karunungan na nanggagaling sa iyo. At ang bawat salita, Panginoon, na magmumutawi sa kanyang labi ay tanging salita mo lamang. Lukuban mo po siya ng iyong malabay na pakpak. Tinataas din po namin sa iyo, Panginoon, kaming lahat na naririto. Kaming lahat na walang ibang inaasahan kundi ikaw lamang. Dalangin po namin sa iyo, Panginoon, na patatagin mo ang aming pananampalataya. Huwag mo po kaming hayaang mawalay sa iyo, sapagkat kami walang magagawa kung kami ay malalayo sa iyo. At kung sakali man, Panginoon, na dumating ang araw na kami ay manghina, makalimot sa iyo, yakapin mo kami, Panginoon. Huwag mong hayaang mawalay kami sa iyo. Dinggin mo po ang panalangin ng bawat isa sa amin, ang mga naisusulat namin at hindi pa man po namin naisusulat. Ikaw po, Panginoon, ang nakababatid ng pangangailangan ng bawat isa sa amin. Ipinagkakatiwala po namin sa iyo ang aming buhay, ang aming pamilya, mga mahal namin sa buhay, Panginoon, ang aming trabaho, ang aming hanap buhay, ang mga pinagkukunan namin ay kabubuhay, Panginoon. Yes, Lord, sa iyo po namin ipinagkakatiwala, anuman po ang mga hindi pa nabanggit ng aming labi. Ngunit, Panginoon, alam mo po ang aming puso, ang nilalaman ng aming puso. Sa oras na ito, Panginoon, wala na kaming ibang hihilingin pa, kundi ang sambahin at purihin ka sa iyong dakilang pangalan. Amen. And in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Amen. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Sige po, purihin po natin ng malakas na malakas ang ating Diyos na buhay. Pumalakpak po tayo ng malakas na malakas para po sa ating Diyos. Amen? Amen. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Sige po, ihanda po natin ang ating sarili at damhin po natin ang presensya ng ating Diyos sa mga sandali pong ito. Oh, hallelujah. Father God, we worship you. We give you thanks, oh God. Oh, Father. Oh, Jesus. Oh, Holy Spirit. We give you thanks. We give you praise. Hallelujah. Yes, oh Lord, we are here. We gather here in your
Praise to the Son, praise to the Spirit, all three in one. Amen. We are Gathered here in Jesus' name to sing your praises, O Lord. We are gathered here in Jesus' name to sing your praises, O Lord. Praise to the Father, praise to the Son, praise to the Spirit, all three in one. Praise to the Father, praise to the Son, praise to the Spirit, all three in one. Amen. Sige po, pumalakpak po tayo sa ating Diyos na buhay. Amen. Ayon po sa Proverbs 3:5-6, kayawi ka magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang mananahan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gagawin, siya nga'y alalahanin at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. Amen? Amen. Sino po ang naniniwala dito na pag sumusunod sa kagustuhan ng Diyos ay giginhawa ang buhay? Amen. 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 So tayo na. Handa na po ba tayo? Upang umindak, magpuri sa ating Diyos na buhay? Amen. Amen. Tayo na mga kapatid. Buhay nyo ay gaganda. Amen. Huwag na huwag kang mag-aalala kung may problema ka. Gawin mo ay magpuri at magsaya, sapagkat si El Shaddai ay lagi mong kasama. Ang buhay mo sa Kanya ay mahalaga. Huwag na huwag kang mag-aalala kung may problema ka. Gawin mo ay magpuri at magsaya, sapagkat si El Shaddai ay lagi mong kasama. Ang buhay mo sa Kanya ay mahalaga. Buhay mo ay gaganda kung si Jesus ang kasama. Buhay mo ay sisigla kung si Jesus ang magmumula. Pag-ibig ang gabay sa ating paglalakbay tungo sa kaharian ni El Shaddai. Huwag kang mag-alala kung may problema ka. Gawin mo ay magpuri at magsaya, sapagkat si El Shaddai ay lagi mong kasama. Ang buhay mo sa Kanya ay mahalaga. Buhay mo ay gaganda kung si Jesus ang kasama. Buhay mo ay sisigla kung si Jesus ang mangunguna. Pag-ibig ang gabay sa ating
Ganun po kabuti ang Diyos. Amen. Amen. Basta po, patuloy po tayong nananalig sa Kanya, patuloy po tayong umaasa sa Kanya. Amen. Amen. Lagi siyang nandyan, lagi siyang handang makinig sa ating mga hinaing. Amen. Amen. Yes, O Lord. Maraming salamat po muli dahil dinala mo po kami sa dakong lugar pong ito upang muli ka pong aming katagpuin. Yes, O Lord. Sa lahat po, O Lord, na mga pagsubok po na dumarating sa aming buhay, nasaan man po kami, ano pong kahinaan po, Lord, batid po namin, Lord, na patuloy mo po kaming ginagabayan. Maraming salamat po sa iyong kabutihan, sa iyong walang maliw na pag-ibig sa amin, O Lord. Ikaw lang po, O Lord, ang aming sasambahin, ang aming dadakilain at luluwalhatiin. Amen. Amen. O hallelujah. Hallelujah. Kabila ng mga pagsubok, ako'y hindi iniwan. Ikaw lamang, Panginoon, ang aking kalakasan. Panginoon, ikaw ang aking buhay. Ikaw ang gabay at patnubay sa
And now, let us bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Love the Lord. Love the Lord, oh my soul. Love the Lord, oh my soul. And all that is within me, love His holy name. Serve the Lord. Serve the Lord, oh my soul. Serve the Lord, oh my soul. And all that is within me, serve His holy name. Trust the Lord. Trust the Lord, oh my soul. Trust the Lord, oh my soul. And all that is within me, trust His holy name. Thank the Lord. Thank the Lord, oh my soul. Thank the Lord, oh my soul. And all that is within me, thank His holy name. Now let us sing. Praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. And all that is within me, praise His holy name. And all that is within me, praise His El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkon Adonai. We will praise and lift you high.
still the same. By the power of the name El Shaddai, El Shaddai, Erkamkana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Aming Panginoong Heso Kristo, ang bugtong na anak ng Diyos, ang higit sa lahat ng pangalan. Ikaw ang Panginoon ng mga Panginoon, Hari na mga hari, purihin ka magpakailanpaman. Through the years you made it clear that the time of Christ was near. Though the people could not see what Messiah ought to be, though your word contained a plan, they just could not understand. Your most awesome work was done through the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name El Shaddai, El Shaddai, Erkamkana Adonai. I will praise you till I die, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name El Shaddai, El Shaddai, Erkamkana Adonai. I will praise you till I die, El Shaddai. I will praise you till I die. El Shaddai. Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ipinagkaloob mo sa amin ang bugtong mong anak na si Yesu Kristo para po aming magiging mabuting pastol. Panginoong Jesus, Ikaw lamang ang makapagdadala po sa amin sa isang mainam na pastulan na tunay pong masusumpungan po namin ang tunay po naming pangangailangan. Dalangin po namin, Panginoong Jesus, turuan mo po kami kung paano po kami susunod sa iyo, kung paano po namin itutuon sa iyo ang aming paningin, nang saan mo man kami nais dalhin, O Diyos, ay patuloy kaming makasunod sa iyo, at ang mga pagpapalang inilalaan mo sa amin ay tunay nga po na aming masumpungan. Ama naming nasa langit, muli sa mga sandali pong ito, kami po ay lumalapit sa trono ng iyong biyaya, at sa aming paglapit, ituro mo po sa amin, O Diyos, ang mga dapat naming gawin upang makasunod kami sa mabuting pastol na ipinagkaloob mo sa amin, ang bugtong mong anak na si Yesu Kristo. Inaangkin namin, dakilang Diyos, na sa mga sandali pong ito, sa aming paglapit sa trono ng iyong biyaya, nananatiling bukas ang puso mo para ipagkaloob po sa amin ang aming mga kahilingan at pangangailangan. Sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon.
ng Panginoon, nagdiriwang sa pagdating niya. Nagagalak ang aking espiritu. Si Kristo ay narito na, naiwasan na, tayo ay tutulungan niya. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na. Tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, hallelujah. Tanging lakas at pag-asa naririto sa tuwina, nakahandang tulungan ka. Hallelujah, lagi na siyang kasama Sa hirap at pag-ginawa, purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na. Tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Purihin ang Panginoon. Glory to God. At ang mabuting balita ay ating tunghayan mula po sa Ebanghelyo ng Penong Jesus ayon kay San Marcos, Kabanata 5, simula mga talata 25 hanggang sa susunod na mga talata. May isang babae roon na 12 taon nang dinudugo at lubhang nahihirapan. Marami nang manggagamot ang tumingin sa kanya at naubos na sa kapapagamot ang kanyang ari-arian, ngunit hindi siya napabuti kahit kaunti, bagkus ay lalong lumubha. Narinig niya ang sinasabi ng mga tao tungkol kay Jesus, kaya nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus. Hinipo niya ang damit nito, sapagkat sinabi niya sa sarili, mahipo ko lang ang kanyang damit ay gagaling na ako. Biglang tumigil ang kanyang pagdudugo at naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman naman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya, kaya't bumaling siya sa mga tao at nagtanong, sino ang humipo sa akin? Sumagot ang kanyang mga alagad, nakikita po ninyong nagsisiksikan ang napakaraming tao. Bakit itinatanong ninyo kung sino ang humipo sa inyo? Subalit patuloy na luminga-linga si Jesus, hinahanap ang humipo sa kanya. Palibhas ay alam ng babae ang nangyari, siya'y nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus. Nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Sinabi sa kanya ni Jesus, anak,
pinagaling ka ng iyong pananalig sa akin. Umuwi ka na't ipanatag mo ang iyong kalooban. Lubos ka ng magaling sa iyong karamdaman. Ito po ang mabuting balita ng ating Panginoong Heso Kristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Papurihan natin ang ating Panginoong Jesus. Sa Kanya ang lahat ng kapurihan at kaluwalhatian magpakailan paman. Hallelujah. At pwede na po silang maupo. Muli isang mabiyaya at magandang hapon po sa inyong lahat. Ang sabi ni Lord doon sa babae, nung sa bandang huli, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, pinagaling ka ng iyong pananalig. Hindi na naman sinabing pinagaling na kita. Amen? Hindi, ang sabi po, pinagaling ka dahil sa iyong pananalig. Kaya ang sabi ng Panginoong Jesus, ang tao po may pananalig, sabi ng Panginoong Jesus, uuwing panatag. Amen? Uuwi na taglay niya ang katugunan sa kanyang mga kahilingan. Amen. Ang babae po nito, alam po natin na kung saan po ay may karamdaman po siya. At dahil sa karamdaman na taglay ng babae na to, na kung saan ay 12 taon na siyang dinudugo. Amen? Yun ang kanyang kalalagayan. At ginagawa niya po ng paraan sa nung sandali na yan, yung kanyang kalalagayan po na yun ay ninanais niya mabigyan ng lunas sa pamamagitan ng magagawa ng kanyang kayamanan, at hindi lang magagawa ng kayamanan, kundi maging magagawa ng mga tao na kung saan ay makakatulong sa kanya. Amen? Umaasa siya na sa pagitan ng kayamanan meron siya, at sa mga taong linalapitan niya ay gagaling siya sa kanyang karamdaman. Subalit mga kapatid, alam po natin na ang kayamanan po ay ibinibigay iyan sa atin ng Diyos. Kaya nga tayo may trabaho. Amen. Binibigyan kayo ng Diyos ng hanap buhay kasi alam ng Diyos kailangan po natin iyan. Yung mga kinikita po ninyong iyan ay alam ni Lord na kailangan po natin iyan. Amen. Nasa oras po, ibinibigay yung mga pagpapala na yan para sa magamit natin sa oras ng mga pangangailangan po natin. At may mga tao na naririyan, alam natin, biyaya din sila ng Diyos sa buhay po natin. Maging yung mga doktor na iyan, yung mga manggagamot na linapitan ng tao nito, ng babae na to, ay alam po natin na mga taong pinagpala iyan ng Diyos, binigyan ng Diyos ng mga ganong karunungan, para na kung saan ay matulungan tayo. Amen? Malalapitan po natin sila sa oras po ng ating mga pangangailangan. Subalit mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo po ay maaari na makakatulong yung mga bagay na yan sa atin. Amen? Ay may magandang pakinabang na maidudulot po yan sa atin. Subalit mga kapatid, sa Panginoong Jesus, alam po natin, lahat ay may hangganan. Amen? Yung magagawa ng mga bagay na yan, may hangganan po yan po sa buhay po natin. Hindi masamang umasa dyan. Amen? Pero minsan hindi na lahat ng maaring inaasahan natin yan ay tunay na makakamtan po ng bawat isa po sa atin. Huwag lang natin tanawin minsan ang tunay na pag-asa sa buhay natin dahil po sa mga bagay na ito, sa mga kayamanan maari, o mga tao na sa paligid po natin. Kasi kapag minsan, yan natin inaasa yung ating pag-asa. Amen. Kapag nawala yan, di wala na rin pag-asa. Amen. Kapag nawala na yung mga taong pwede natin sandalan, edi tila baga minsan ay para na rin gumuguho yung ating daigdig. Di po ba? Subalit mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo, dito po makikita po natin na sa dulo minsan ng buhay po natin, pagdating minsan sa mga hangganan na ng buhay natin, nararanasan nyo na ba yan? Na tila bagang humahantong na tayo sa hangganan ng buhay natin, na tila bagay yan yung mga hangganan na natatanaw natin, wala ng pag-asa. Amen? Pero dati naririnig ko po sa pangangaral ng ating punong lingkod, ang sabi niya, sa dulo ng iyong pisi, naroroon ang kamay ng Diyos. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. At ito po yung tanawin po natin. Nung sandali na yan, dumating na yung babae sa hangganan ng kanyang buhay. Ubus na yung kayamanan, at dahil ubus na ang kayamanan,
wala ka nang pwedeng lapitan na doktor para na kung saan ay patuloy na kung saan gamutin, tulungan ka sa taglay niyang karamdaman. Amen? Humantong na siya doon sa hangganan na magagawa niya para mabigyan ng lunas yung kanyang kalalagayan ng oras po na yon. Subalit doon sa dulo na iyon, amen, ng hangganan na magagawa niya sa kanyang buhay, sino ang naroroon? Amen? Nung oras na yan, nung narating niya na yung hangganan, amen, na tila baga sa hangganan na yun, nasabi niya na, natatanaw niya na, wala na siyang pag-asa, na ang sabi po riyan, naubos na yung kayamanan niya sa kakapapagamot, pero hindi po siya bumuti, bagkus lalong lumubha. Talaga kung lalong lumubha, nung ikaw may pampapagamot na, lalo na pag wala na. Amen? May isip mong matutuluyan ka na. Di po ba? Subalit sa dulo po na iyon, mga kapatid, na kung saan ay tila baga hangganan na para sa kanyang buhay na wala na magagawa, may narinig po siya. May narinig siyang usap-usapan ng mga tao tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Nasa dulo po ng kawalan na yon, may narinig siyang tinig, usap-usapan ng mga tao tungkol sa ating Panginoong Hesus, na maari kapatid, yung usap-usapan na yon ng mga tao tungkol kay Hesus, yun ang tinig ng Diyos para sa Kanya. Amen? Maari yun ang tinig ng ating Panginoong Hesukristo, na tila baga nagsasabi sa babaeng iyon, baka nasasabi ng babae, wala na ang lahat. Amen? Wala nang pag-asa. Pero siguro sinasabi ni Lord nung sandali na yan, sa babaeng ito, hindi ka pa nawawala ng lahat. Amen? Maari yung tinig ng ng ating Panginoon na naririnig ng babae nung sandali na yan, maari iyon yung tugon para sa kanyang pangangailangan. Kung ano mang naririnig niya tungkol sa ating Panginoong Hesukristo, maari po natatanaw ng babae na yun ang tugon sa kanyang pangangailangan, maari iyon ang tunay na makakabuti po sa kanya. At kapag yun ang iyong naririnig, baka maiisip po natin noon ang babaeng iyon na tila bagay pinaparating sa kanya ng Panginoong Hesus, hindi pa nauubos ang lahat sa buhay mo. Naririto pa ako para sa iyo. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Kristo na nawa sa dulo minsan na tila baga hangganan na sa buhay po natin, nawa mabuksan natin ang ating mga pandinig, nawa ay mabuksan sa tinig po ng ating Panginoong Hesukristo. Na siya ang nagsasabi sa iyo na wala, na minsan mga kapatid ay sinasabi po na kapag sinabi natin wala ng pag-asa, sa dulo po maririnig mo yung tinig ng Panginoong Hesus na nagbibigay sa atin ng pag-asa. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Sa isang bahagi po ng lumang tipan sa panahon po ni Propeta Elias, alam po natin na nagkaroon ng matinding tagutom. Doon sa matinding tagutom na nararanasan nila nung panahon po na yan, si Propeta Elias ay pinapunta ni Yahweh sa isang babaeng balo sa Serepta. Nung siya'y pumunta roon, ito po yung sinasabi po ng babae nung sila po ay nagtagpo po ni Propeta Elias. Sa kabanata po sa unang hari, kabanata po ay 17 at talata ay 12, sumagot ang babae, alam po ni Yahweh na iyong Diyos na wala na kaming tinapay. Meron pa kaming kaunting harina at kapatak na langis. Namumulot nga ako ng maigagatong upang lutuin iyon at makakain man lamang kami ng anak ko bago kami mamatay. Amen? Dulo na, di po ba? Umabot na sa dulo. Pinakahuling pagkain nila, ang sabi ng babae ito, pinakahuling pagkain na namin ito ng huling pagkain matitikman namin bago kami mamatay. Amen? Maalala ko po, di ba, kapag mayroong mga nasintensyahan ng kamatayan, di po ba, bago mapatayin ay pinahihingi na lahat ng gusto niya. Di po ba? Pero ito talagang wala ka nang pwedeng hingiin.
Amen. Kundi ang sabi po ng babaeng ito, talagang ito ng aming huling makakain at pagkatapos po nito ay mamamatay na kami. Pero doon sa punto na ito, na kung saan po ay tila baga hangganan na para sa babaeng iyon. Amen? Na wala na silang pagkain, huli na iyon, na maktitikman nila at ang kasunod ay kamatayan na. Dumating po sa talata po 14, ito ang sabi po, sapagkat ganito ang sinabi ni Yahweh, Diyos ng Israel. Pinasasabi sa kanya, ipinaparating sa kanya ng propeta, na sa huli po ng bahagi na kung saan dulo na para sa kanila, wala ng pag-asa, dumating sa kanila ang tinig ng Diyos sa pamamagitan ng propeta na ang sinasabi, sapagkat ganito ang sabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, hindi ninyo mauubos ang harina sa lalagyan at hindi rin matutuyo yaong langis sa tapayan hanggang sa hindi sumapit ang talagang takdang araw na ang ulan ay papatakin, ay marapating papatakin ng may kapal. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Doon sa dulo na yon, dumating ang pag-asa. Amen? At ang pag-asa ay may salita na galing sa Diyos, dumating dito po, ipinaparating dito sa babae po na ito na hindi sila mauubusan. Hindi sila mawawalan. Amen? Hindi pa yon kawalan para sa kanila dahil meron pang Diyos. Amen. Na naghihintay. Minsan sa dulo, na ito yung napakaganda sa buhay po natin. Minsan kapag dumarating tayo sa ating hangganan, di ba, ando doon lang pala si Lord naghihintay. Amen. Palakpakan natin ang Panginoong Jesus. Nabubuhay tayo sa, alam natin, sa daigdig na to, sa sanlibutan na to, na punong-puno ng kapighatian. Yan ang sabi ng Panginoong Jesus. Ang sabi sa daigdig na to, ayon po sa Ebanghelyo po ni San Juan, Kabanata 16, talata 33, ang sabi po yan, sa daigdig na to marami kayong kapighatian. Subalit lakasan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Amen? Ipinaparating sa atin ng Panginoong Hesus na talaga habang tayo naglalakbay sa daigdig na ito, punong-puno ng suliranin ang daigdig na ating kinaroroonan. Amen? Pero ipinababatid sa atin ng Panginoong Jesucristo, sa gitna po ng daigdig na ito na puno ng kapighatian, mayroong handang tumulong sa atin. At walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Na kapag dumarating ka na sa tila ba'y kawalan na ng buhay mo, naruroon lang siya, naghihintay sa bawat isa po sa atin. Amen? Kaya anuman mga kapatid ang ating pinagdaraanan meron sa daigdig po na ito, hindi tayo dapat mawala ng pag-asa. Amen? Hindi tayo dapat mawala ng pag-asa kasi laging naririyan lang si Lord naghihintay. Amen? Alam ni Lord kung hanggang saan ang hangganan mo. Kung hanggang saan ang hangganan mo, doon ka hihintayin ni Lord. Amen. Makalimutan mo man siya, pero pagdating sa hangganan meron ka, doon pa rin naghihintay ang ating Panginoong Jesucristo. Glory to God. Yan po ang sinasabi po ni San Pablo. Ayon po sa sulat po ni San Pablo po, sa pangalawang sulat ni Pablo, sa mga taga-Korinto, kabanata po ay 12, talata po ay 9. Palakpakan natin muna ang ating Panginoong Hesus. Papurihan natin siya. Ipinaparating po dito ni San Pablo po, ayan, ang sabi po sa kabanata 12, sa sulat niya, pangalawang Korinto, kabanata po 12, talata po 9, ganito ang kanyang sagot, ang tulong ko'y sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya't buong galak na ipinagmamapuri ko ang aking kahinaan upang palakasin ako ng kapangyarihan ni Kristo. Dahil kay Kristo walang halaga sa akin kung ako may mahina, kutyain, pahirapan, usigin, at magtiis sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako malakas. Purihin po natin ang ating Panginoong Kristo. Ipinaparating din po yan sa atin po na sabi po ni San Pablo, kapag hindi ko na kaya, amen,
Kapag hindi mo na kaya, ang sabi po ni San Pablo, itong sinasabi ng Panginoong Hesus, naririto ako. Amen? Naririyan ako, naghihintay pa rin sa'yo. Kaya para kay San Pablo, nung sandali po na yan, hindi bali po na kung saan, dumating man siya sa hangganan, meron siya. Dumating man sa puntong hindi niya nakaya ang lahat. Nung sandali na yan, hindi pa rin siya nawawala ng pag-asa. Kasi kung kailan hindi niya nakaya, naririyan si Kristo para gumawa para sa Kanya. Amen. Para gawin nung sandali na yan ang nararapat para kay San Pablo. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Napakasarap ni Lord magmahal. Napakasarap ng ating Panginoong Jesucristo na kung saan ay napakasarap na makilala siya ng bawat tao. Kasi kapag wala talagang Panginoong Hesus sa buhay natin, ang mundo na ating ginagalawan, mga kapatid, talagang tawag po nito, sisirain at sisirain ang buhay po natin sa daigdig po nito. Amen? Subalit habang po ang ating Panginoong Hesus ay laging naririyan. Kaya sabi ni San Pablo, kapag wala na siyang magawa, andiyan na si Lord. Amen. Andiyan na ang kamay ng ating Panginoong Kristo. Kaya yung sandali na yan, anumang pagsubok dumating sa buhay ni San Pablo, anumang tiisin ang dumarating sa buhay ni San Pablo, ang sabi niya, mawalan ako ng lakas. Sa gitna ng mga tiisin na yan, andiyan pa rin ang ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi ng Panginoong Hesus sa kanya, sapat ang tulong ko kapag wala ka nang magagawa. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Sa sulat niya po sa aklat po ng Pilipos, sa mga taga-Pilipos, kabanata po ay 4 at talata po ay 10. Itong sinasabi po ni San Pablo, ang sabi niya, anong laki ng aking kagalakan sa Panginoon sapagkat minsan ko pang nadama ang inyong pagmamalasakit sa akin. Pagkaraan ng mahabang panahon, alam kong hindi ninyo ako nalilimutan. Kaya lang wala kayong pagkakataong matulungan ako. Sinasabi ko ito hindi dahil sa kayo'y hinahanapan ko ng tulong. Natutuhan ko ang masiyahan, anuman ang aking kalagayan. Naranasan ko ang maghikahos, naranasan ko rin ang managana. Natutunan ko nang harapin ang anumang katayuan, ang mabusog o magutom, ang kasaganaan o kasalatan. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob ni Kristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Kristo. Ang sabi ni Pablo, alam ko naman handa kayong tumulong. Subalit sa gitna ng mga karanasan kong ito, kahirapan kong itong dinanas ko, nung sandali po na yan, wala man ang tulong na galing sa inyo dahil wala kayong pagkakataon gawin ito sa akin. Amen? Naalala niyo po minsan, may mga tao tayong inaasahan na kapag dumarating ang sandali na kailangan natin ang tulong, pero wala sila. Amen? Kaya itong sinasabi ni Pablo sa kanya makasama sa mga mananampalataya na ang sabi niya, alam ko handa kayong tumulong, subalit nung dumating sa punto na ang buhay ko dumaranas na matinding pagsubok, wala lang kayong pagkakataon para gawin iyon sa buhay ko. Amen? Para yung tulong na yon ay ipaabot po sa akin. Pero sabi ni San Pablo, nawalan man kayo ng pagkakataon na gawin iyon sa buhay ko, pero ang Diyos hindi nawalan ng pagkakataon na samahan ako. Purihin po natin ang ating Panginoong Kristo. Ang Diyos hindi nawalan ng pagkakataon na kumilos sa buhay ko para bigyan ako ng kalakasan upang yung mga pagsubok na yon, na suliranin na yon, na aking naranasan ay aking malampasan. Amen? Kaya wag po tayo mag-alala mga kapatid. Dumating man ang panahon na tila bagay, wala ka nang magagawa, isa lang pinapatunayan ni San Pablo sa kanyang buhay, ang Diyos ay laging nariyan para po sa atin. Palakpakan po natin, papurihan po natin ang ating Panginoong Kristo.
sa dulo po na minsan ng ating mga tali, ng ating pisi, mga kapatid. Amen? Sa dulo ng ating kakayahan, lagi natin asahan at panaligan, si Kristo ay naririyan, naghihintay po sa atin, na kinakailangan lang ituon natin ang ating paningin sa Kanya. Buksan lang natin ang ating paningin sa Kanya. Ito po yung nangyari po sa babaeng ito. Nung sandali na yan, wala na siyang magagawa. Nung may narinig siyang tungkol sa ating Panginoong Kristo, lahat ng narinig niya tungkol sa ating Panginoong Kristo ay nagpapahiwatig sa Kanya na may pag-asa ka pa. Amen? May pag-asa ka pa. At itinuon niya ang kanyang paningin doon po sa ating Panginoong Hesus Kristo. Itinuon niya ang kanyang paningin. Minsan mga kapatid, marami sa atin naliligaw ng landas kasi minsan hindi natin natatanaw kung anong magagawa ni Kristo sa buhay po natin. Mas natatanaw natin kung anong magagawa ng tao sa buhay po natin. Na kaya minsan kahit alam natin ikakapahamak po natin kapag inaasa natin ang ating pong pangangailangan ay sa magagawa ng tao, minsan kahit ikakasama natin, ikakapahamak natin, ay gagawin pa rin natin para lang makuha yung tulong na inaasahan natin sa tao. Pero ang Diyos kailanman hindi Kanya tuturuan gumawa ng masama. Hindi Kanya tuturuan ng ikakapahamak mo para makamtan mo lang yung makakabuti na inaakala mong makakabuti sa iyo na minsan hindi kayang ibigay ng tao. Amen? Pero kung tatanawin natin iyan sa kamay ng ating Diyos, makakamtan natin iyan. At yan ang tunay na makakabuti po sa bawat isa po sa atin. At yan po ang tinatanaw po ng babae nung sandali na yan. Maari po, itinuon niya ang kanyang paningin sa ating Panginoong Kristo. Nakikita ng babae po na ito na ang tunay niyang hinahanap ay nasa ating Panginoong Hesus. Ando doon lang sa dulo nung kailan wala na siya magagawa. Amen. Naghihintay sa Kanya. Maari itong Kanyang natatanaw na kung saan ay walang ibang makapagbibigay ng tunay niyang pangangailangan, kundi si Kristong naghihintay sa Kanya nung sandali na yon na kinakailangan lang ng babaeng ito malapitan ang ating Panginoong Hesus Kristo. Amen? Kaya nung matanaw niya ang lahat ng ito, na maari nung oras na yan, na kung saan ay matsusumpungan niya at matatagpuan niya at tanging lamang si Kristo makakapagbigay sa kanya, sinikap ng babae na ito na kahit nagsisiksikan ay makalapit sa ating Panginoong Hesus Kristo. Amen? Marami sa atin ngayon ang babae na to ay minsan makikita po natin, naghihirap na siya, malubhan na, at nung sandali na yan, doon niya palang nasumpungan ang ating Panginoong Hesus, nakilala at nakita kung anong magagawa ni Kristo sa kanyang buhay. Sana matanaw natin na habang maaga yung natanaw ng babae kung kailan may karamdaman siyang malubha. Amen? Yung pagpapala na kung saan nasa kamay ni Kristo, nawa matanaw natin habang maaga, hindi kung kailan, amen, gumagapang na tayo palapit kay Kristo. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesus na sinabi po ng babaeng ito, mahipo ko lang siya, ako'y gagaling. Amen? Mahipo ko lang siya, ang sabi ng babae, ako ay gagaling. Mga kapatid, sa ating Panginoong Hesus Kristo, hindi lahat ng lumalapit kay Jesus nararamdaman niya. Amen? Ang sabi nga po dyan, naramdaman ni Jesus, may humipo sa Kanya. Ang sabi ng mga alagad ng Panginoong Jesucristo, napakaraming tao nagsisiksikan, maraming humihipo sa iyo, maraming sumasagi sa iyo, maraming gusto makahipo sa iyo kasi gusto nila na kung saan ay makamtan yung mga pagpapala, yung mga himala na ginagawa mo, maranasan nila. Pero hindi lahat ng lumalapit o humihipo ay nararamdaman ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Ang naramdaman niya lang nung sandali na yan ay yung paghipo ng babaeng iyon. Paano niya kaya hinipo si Lord? Ano kayang haplos ang ginawa niya? Amen? Nais natin, mahipo natin ang puso ng Diyos. Amen? Maabot natin ang puso ng ating Panginoong Kristo. Hindi naman mahirap abutin eh. Ang sabi nga, naaabot natin ang puso ng Panginoong Jesucristo kung tayo po
ay may tunay, maipakita natin sa Kanya ang ating tunay na pananalig sa Diyos. Ang tunay na pananalig sa ating Jesucristo, ipinakita ng babae nung sandali po na yan, mga kapatid, sa ating Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang paniniwala sa magagawang kabutihan ni Kristo sa kanyang buhay. Marami kasi minsan sa atin lumalapit kay Lord pero hindi naman talaga naniniwala na magagawa ng Diyos yung ang kanyang hinihingi. Amen? Sinong naniniwala na ang iyong kahilingan ay magagawa ng Diyos? Huwag kayong maniwalang magagawa niya. Maniwala kayong gagawin niya. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas na papuri. Kasi ito po ang inasahan ng babae nung sandali na yon. Hindi niya lang tiningnan na may magagawa si Kristo sa kanyang kalalagayan, kundi sinabi ng babae, mahipo ko lang siya, tiyak gagawin niya sa akin ang inaasahan ko. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo na yung paghipo na yon ng babae na yon, ng punong-puno ng pananalig, no sandali na yan, pananalig na kung saan gagawin ni Kristo yung kanyang inaasahan, yung mabuting natatanaw niya sa ating Panginoong Jesucristo, yun ang umabot sa puso ng ating Panginoong Jesus. Naramdaman ng Panginoong Jesucristo nung oras na yan, ang nararamdaman ang kalalagayan ng babae pong iyon. Ang sabi po dyan, sa aklat ng Hebreo, kabanata po 11, talata po 6, at hindi kinalulugdan ng Diyos ang hindi nananalig sa Kanya, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat maniwalang may Diyos at Siya ang magbibigay ng gantimpala sa humahanap sa Kanya. Kung ikaw ay lalapit na rin lang sa Diyos at hindi mo inaasahan na yung hinihingi mo ay gagawin ng Diyos, sabi po dyan, ay huwag ka nang lang lumapit. Amen? Diba? Pero ang sabi po dyan, nais po ng ating Panginoong Jesucristo, hindi siya nalulugod sa taong lumalapit sa Kanya na hindi naniniwalang gagawin ni Kristo ang hinihingi niya. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Naramdaman po iyon ng ating Panginoong Jesucristo. Ang babae po'y marumi po siya. Marumi po siya, hindi siya karapat-dapat na humipo ng sino paman, hindi siya karapat-dapat na lumapit kanino paman, dahil ang sino mang mahipo niya ay nagiging marumi, at higit sa lahat, hindi siya pwedeng lumapit sa Diyos sapagkat hindi siya karapat-dapat sa pagpapala po ng Diyos. Pero dahil nakikita niya kung anong kabutihan meron si Kristo, naniwala ang babae po nito, kahit hindi siya karapat-dapat nung oras po na yan, kapag kay Kristo siya lumapit. Amen. Kapag sa Panginoong Jesucristo siya lumapit, hindi ipagkakait ng Panginoong Jesus kung anong mabuting nararapat para sa Kanya. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. May lumabas na kapangyarihan sa Panginoong Jesus. Ano kayang kapangyarihan yon? Isa lang ang susi para na kung saan maranasan natin ang kabutihan ng Diyos. Pag-ibig lang. Pag-ibig. Yun ang pag-ibig na lumabas sa Panginoong Jesucristo na kung saan sa pagitan ng pag-ibig po na yon, sa pagitan ng pagpapagaling ng ating Panginoong Jesucristo sa karamdaman ng babaeng iyon, doon niya ipinaabot yung pag-ibig na lumabas sa Kanya. Amen. Ang pag-ibig na iyon ay naranasan ng babaeng iyon sa pagitan ng pagpapagaling sa Kanya ng ating Panginoong Jesucristo. Sa mga sandali po na ito, mga kapatid, sa Panginoong Jesus, tayong lahat minsan dumarating sa hangganan. Amen? Pero sa dulo po na iyan, mga kapatid, lagi mong tatandaan, talikuran mo man si Kristo, pero sa dulo, ando doon pa rin siya. Amen? Kalimutan mo man siya, pero ikaw hindi kakalimutan ng Diyos. Aabangan ka niya lagi. Amen? Aabangan ka niya lagi na kung kailan wala ka nang magagawa, sasabihin ng Panginoong Jesus, andi dito pa ako para sa iyo. Tumayo po tayong lahat. Yupo natin ang ating ulo, pikit natin panandalian ang ating mga mata.
Panginoong Hesukristo, kayo na rin po ang nagsabi na habang kami naglalakbay sa daigdig po na ito, mararanasan namin ang iba't ibang uri ng kapighatian meron sa mundo pong ito. Wala kaming ibang pinaghuhugutan o Diyos ng kalakasan. Ang mga bagay meron sa mundong ito may hangganan na magagawa po sa buhay namin. Maari ngayon meron kaming ganito, maari bukas wala na kaming ganyan, Lord. Maari taglay pa namin ang ganito, Diyos, pero maari bukas wala na ang mga yan sa buhay namin. Pero ikaw nangako, Panginoong Hesus, anumang suliranin ang aming maaring daanan, meron sa daigdig po na ito, ikaw ay laging naririyan. Hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Ang kalakasan na iyan, O Diyos, ang mga salita mong iyan, O Diyos, ang pangako mo pong iyan, Panginoong Hesus, ay pangakong nagbibigay sa amin ng kalakasan. Dahil alam namin, totoo ka. Buhay ka, Panginoong Hesus. Muli kang nabuhay, Panginoong Hesukristo, para isakatuparan ang pangako pong iyan. At ilalangin namin, Panginoong Hesus, patuloy mo po kami bigyan ng tunay na alig, Panginoong Hesukristo. Ang mga salita mo magpapatatag ng aming pananalig, O Diyos, patuloy mong ilagay sa puso po namin. I place my trust and find thy glory in the power of the cross. In every victory, let it be said on me, my source of strength, my source of hope, in Christ alone, in Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said on me, my source of strength, my source of hope, in Christ alone. Kay Kristo lang, tiwala ko, ang kamatayan niya'y kaluwalhatian ko. Sa bawat tagumpay ay sasabihin ko, aking lakas, pag-asa ko, kay Kristo lang, kay Kristo lang, niwala ko, ang kamatayan niya'y kaluwalhatian ko. Sa bawat tagumpay ay sasabihin ko, aking lakas, pag-asa ko, kay Kristo lang. Panginoong Hesukristo, ang pangalan mo ang ibinigay ng Diyos sa silong ng langit para sa kaligtasan ng lahat ng tao. Ikaw, ang pangalan mo, Panginoong Hesus, ang ipinapakilala po sa amin na siya naming mabuting pastol.
Panginoong Hesukristo, inilalagak namin sa iyo ang aming tiwala. Kung hindi mo ipinagkait sa amin ang kamay mo para ipako sa krus, para sa kapatawaran ng aming kasalanan, para sa katubusan namin, O Diyos, at para sa aming kaligtasan, nananalig kami, Panginoong Hesus, na gagawin mo rin po ang aming kahilingan. Hindi mo ipagkakait ang kamay na iyan ngayon para sa amin, para ipagkaloob ang aming mga kahilingan. Panginoong Hesus, hinihiling ko ang kamay pong iyan. Kamay, Panginoong Hesus, sa mga sandali po na ito, iabot mo po sa amin. Iabot mo po sa amin, Panginoong Hesus. Sa mga tao, sa mga sandali na ito, Panginoong Hesus, na nangangailangan ng iyong tulong, mga tao, Diyos, na minsan akala nila napakalayo mo, Diyos, sa amin. Ang kamay na yan, Panginoong Hesus, hinihiling ko po, iunat mo po, Panginoong Hesus, at abutin po sila. Ang lahat na may karamdaman o nasa banig ng karamdaman, Panginoong Hesus, inihiling ko po, iunat mo po ang kamay mong iyan, Panginoong Hesus. Abutin mo po sila, Panginoong Hesus. Iparanas mo, Panginoong Hesus, na hindi ka po malayo sa bawat isa sa amin. Naririyan ka lagi para sa amin. Hinihiling ko rin, Panginoong Hesus, ang kamay mo ngayon para sa kahilingan ng aking mga kapatid. At para sa mga tao na kanilang nais ilapit sa iyo, Panginoong Hesus. Panandalian tayong manahimik, ilapit niyo sa Panginoong Hesus. Panginoong Hesus, abutin niyo po sa mga sandali na ito niyong kamay. Ang kapatid ko, Panginoong Hesus. Si Tony Jr., Panginoong Hesus. Abutin mo rin, Panginoong Hesus, ng iyong kamay ang aming punong lingkod. Lahat ng OFW o Diyos na naririto sa Hong Kong na nasa banig ng karamdaman, abutin niyo po na yung pagpalang kamay. Ang mga kapatid namin o Diyos na sa kulungan ngayon, abutin niyo po yung pagpalang kamay. Ang bawat tahanan o pamilyang nakakaranas ng gutom o Diyos, abutin niyo po na yung pagpalang kamay. Ama, maraming salamat po. Salamat sa bugtong mong anak na si Jesucristo na hindi pinagkait ang buhay para sa amin at hindi pinagkakait ang kamay para sa amin. Tulad ng kanyang pangako, anumang hilingin namin sa kanyang pangalan, ibibigay niya sa amin. Ibibigay niya sa amin ang kanyang kamay para iabot sa amin ang aming kahilingan. Salamat, Panginoong Hesus. Salamat. Taas natin ang mga bagay na nais natin taas sa ating Panginoong Hesus. Ama, salamat po. Pagpalain mo po mga kahilingan ng bawat isa ngayon. At dalangin namin, dakilang El Shaddai, kasihan mo kami lagi ng iyong banal na Espiritu na ang paghahari mo ang siyang mamalagi po sa puso ng bawat isa po sa amin. Ang pagsasama mo, ang patuloy po naming maranasan sa buhay po namin. Salamat po, dakilang El Shaddai, at aming inaangkin ngayon ang mga kahilingan na ito
ay tinugon mo na, Ama. Sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, sister, ipanatag mo ang loob mo. Ipanatag mo ang Answered prayer ka na. answer prayer ka Amen. na. Papurihan natin ang ating Panginoong Yesu Cristo. Glory to God. At yayain, Brother Jeff, dito po kayo. At si Brother Jeff po ay pupunta na yan uuwi na yan sa Pinas bukas. Itong huling araw makakasama natin si Brother Jeff, kaya panalangin po natin si Brother Jeff. To natin po sa kanya yung ating mga kamay. Ama naming nasa langit, ay patuloy ka namin pinasasalamatan, Ama, sa buhay po ng aming kapatid si Brother Jeff na nakasama namin sa iyong banal na ubasan upang makasama sa paglilingkod, dakilang Ama. Batid mo, O Diyos, ang paglilingkod niya na ginagawa sa iyong banal na ubasan. Kaya dalangin namin, dakilang Ama naming nasa langit, saan mapumaroon si Brother Jeff, ang pagsasama mo po, ang siyang mamalagi po sa kanya. Ang pangako mong hindi siya iiwan, hindi siya pababayaan, Ama. Dalangin po namin manatili, Panginoon, sa buhay po ni Brother Jeff. Dalangin po namin, saan man siya pumaroon, bigyan niyo siya, O Diyos, ng magandang kalusugan, kalakasan, ilayo po siya, Panginoon, sa anumang kasamaan, dakilang Diyos, at patuloy balutin, Panginoong Yesus, mula ulo hanggang talampakan ng banal mong dugo, Panginoong Jesucristo. At punuin mo, Lord, ang buhay niya, Panginoong Yesus, ng mabubuting bagay na kanyang pangangailangan, Ama. At saan man pumaroon, Ama, ang kapatid namin ito, dalangin namin, gamitin mo siya sa kaluwalhatian ng iyong banal na pangalan. Salamat, dakilang Diyos, sa iyong kapurihan, sa mga kabutihan patuloy mong gagawin sa buhay niya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. God bless you, Brother Jeff. Sa Diyos na tapat, salamat. Sa Kanyang lingap, salamat. Ibinigay niya si Kristo. Salamat. Sa Diyos na tapat, salamat. Sa Kanyang lingap, salamat. Ibinigay niya si Kristo. At ngayon, ang mahina'y lalakas, ang dukha ay mayaman, nang dahil sa mga gawa ng Diyos. At ngayon, ang mahina'y lalakas, ang dukha ay mayaman, nang dahil sa mga gawa ng Diyos. Salamat. 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 Manatili po tayong nakatayo at atin pong dasalin ang Salmo 91. Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Siya ay naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon moog katahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkakatiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukoban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak.
Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawin bigla ang paglusok pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratan, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susugoy niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit saang dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka't silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo'y mga leon, ahas na mabagsik. Di ka maaano sa mga serpiente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak na ang tatamuin nila'y kaligtasan. Maaaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpapakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at ang kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. God bless us all.